kabataan. So gusto ko pong i-share sa inyo kung ano yung mga natutunan din namin. Huwag niyo po akong tingnan as ako. So tingnan po natin kung ano yung share na knowledge na manggagaling po dito sa training na ito. So pakinggan niyo na lang po lahat ng i-share ko sa inyo. Dahil po, alam niyo po sa business natin, ang business na ito po ay it's about learning, learning and learning, and teaching, teaching and teaching. So, ready na po ba kayo? Kung ready na po, thumbs up naman po sa chat box. Okay? So, welcome po tayo sa We Provide. Ito po yung pangalan ng ating company. So, laging gusto ko nakikita yung logo kasi reminding to sa akin na yung loyalty mo ay dito lang sa logo ng We Provide. We Provide lang ang company natin. Wait lang po ah. So habang inaayos ko po yung slide, humihina siguro ang ano. Okay. So sabi daw po, nasa training tayo. So training daw is everything. So gusto kong basahin sa inyo ito. Sabi daw ni Muhammad Ali, I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life like a champion. So kung alam niyo po, si Muhammad Ali ay isang boksingero, 'di ba? So alam niyo po na marami sa kasamahan natin ayaw po mag-emphasis. Kapag training, nagpapatawag tayo ng training, halos ayaw naman nila mag-attend. Alam niyo po, napaka-importante ng training sa atin kasi mastery is very important sa industriyang sinalihan natin. Madami sa atin nagsasabi na paulit-ulit, narinig ko na yan, alam ko na yan, okay na yan. Ano ba naman ang makukuha ko dyan? Wala namang pera yan. So ano po ba ang first step natin na gagawin, di ba? So kapag ba kinausap natin ang prospect at napag-pay in, okay na? Masaya na ba kayo doon? Alam niyo po, totoo, masaya kasi nakapag-close ka ng deal, kumita ka, pero hindi doon nagtatapos ang transaction yung dalawa. Actually, doon pa lang po nagsisimula. So, we are just about to start our business as partner together. So, long time process po ito. Hindi po ito napapay-in mo ngayon, tapos okay na, bahala na siya. So, ito po ay long time relationship po natin. Tao po ang negosyo natin dito. So, dapat iingatan natin na magkaroon tayo ng bad implication sa iba. So, as much as possible po, iiwasan natin yon. Kaya dapat tuturuan natin tayo, na mag-attend ng mga training. So, ano po ba ang first thing to do na ituturo natin doon sa mga bagong pasok, doon sa mga bagong leaders? Okay? So, ang next po is pa-attend din natin ng webs. So, ano po ba ang webs? Ito yung business sharing opportunity na pwede kang kumita ng malaki. Siguro meron kang maririnig, 'di ba? Lagi kong sinasabi kapag nag-speaker ako ads, kahit sa mga offline o online, dalawang mukha ang pera. Isang maliit, isang malaki. Kapag maliit ang pera, ibig sabihin nito, ito yung pang-sustain mo sa family. Ito yung pambayad mo sa kuryente, sa tubig, 'di ba? Minsan kulang at kulang pa din. Pero kapag big money, dito pumapasok yung pangarap natin, yung dreams. Sabi nga daw, nag-iisip tayo na sana maging mabuti ang buhay natin. Sana itong bahay na meron tayo ngayon, sana mas malaki. Sana magkaroon tayo ng sasakyan para naman magkakasama ang buong pamilya kapag tayo ay umaalis at pumunta sa kung saan. And sana magkaroon tayo ng malaking savings na hindi na natin iisipin bukas saan ba ako kukuha ng pera. Kapag humihingi ang mga bata, lalo mga pang tuition sa school, hindi na tayo mag-iisip na kulang, saan ba tayo pwedeng mangutang. So kapag meron naman tayo, 'di ba? Meron na tayo lahat ng ito. So ang iisipin natin, to help others. Hindi sa atin Kasi yan. yun yung pinaka
Alam mo, Clark, ako Okay po. So, iisipin natin na dapat magkaroon din sila at matulungan natin. Ito yung pinaka maganda sa pakiramdam, yung makatulong ka sa iba at makita mo na gumaganda ang buhay nila at ikaw ang isa doon sa dahilan at isa ka doon na tumulong sa kanya. So, bakit mo need mag-attend ng webs? Kahit paulit-ulit, lagi kong sinasabi sa mga new members ko, sa mga leaders na minomold namin, isa yun sa basic na hinihingi ko sa kanila. Mag-attend kayo ng webs every time, kahit wala kayong guest. Kasi para to sa sarili nyo. Ito yung mastery na para may knowledge ka, may kaalaman ka tungkol sa company, sa management team, sa products natin, sa complan, maaring hindi ka kasing galing ng mga leaders, ng mga speakers. Pero at least, sa pinaka-simple way, alam mo kung ano ang gagawin at alam mo kung ano yung mga sasabihin. Sa paulit-ulit mo na pag-attend, one fine day hindi mo napapansin. Ikaw na yung nagsasalita sa unahan at ikaw na mismo ang nag-e-explain, nagiging speaker nang hindi mo nalalaman. So, sabi nga, minsan, yung mga leaders natin, tinatamad. Huwag po tayong tamarin. Sabi nga ni Mamedeline, bawal dito ang tamad. Okay? So, kung nagigets niyo po yun, pa-heart naman ako. So, ang sunod naman, sino ba si upline? Eto, ang daming makaka-relate dito. Ako, kayo, sino si upline? Yun ang tanong. Siya lang naman yung tao na nag-invite sa inyo sa negosyong ito. Siya yung nangako na tutulong at magbibigay ng support at security. So, di ba, ang gandang pakinggan, umasa kayo? Totoo naman po. Ang pagiging upline, ginagawa po yun. Pero ibig sabihin ng support na yun, hindi naman po wala na kayong gagawin, pag-aantay na lang kayo. Magsusupport po siya in terms na kapag hindi pa kayo marunong, lagi kami nakaalalay. Kapag hindi nyo alam, andito kami para sumagot, tulungan kayo sa mga bagay na hindi nyo pa naiintindihan. Sa pamasahe nga, di ba kapag nagsisimula ka pa lang, si upline. Pero sana naman, sa ganung paraan, maintindihan mo din na si upline ay maraming hinahawakan at hindi lang ikaw. 'Di ba? Yung security naman, totoo. Siya yung seguridad mo na maayos itong company, na magiging matino kang leader, susunod ka sa alignment. Ang totoong security hindi naman nakadepende kay upline, sa'yo yun. Kasi kahit anong galing ni upline, kapag ayaw mo namang sumunod, lahat ng turo ni upline mawawala yun. Okay? So, tanungin natin ngayon ang ating mga sarili. Okay ba ang upline? Satisfied ba ako sa kanya? O baka naman iniisip natin na, ano ba 'to? Ito pala yung upline ko kung alam ko lang, ba? Sana hindi na lang ako sumali. Tandaan po natin, ang networking ay parang pamilya. Upline po natin, parang magulang natin. Hindi natin mapipili kung saan tayo isisilang na pamilya, kung anong klaseng pamilya ang meron tayo at magkakaroon tayo. Pero ano ano pa man po yun, lagi niyong tatandaan na magkamali man si upline, tao lang naman. Lahat naman po hindi perpekto, 'di ba? So, alam niyo po ba sa maniwala kayo't sa hindi si upline, siya ang nag-a-absorb ng lahat. Minsan, hindi niyo naman po alam yun, eh. Kasi hindi naman puwedeng ibaba ni upline yung problema. Hindi puwedeng ibaba na malaman ng mga leaders kasi manghihina po kayo. Manghihina tayo kapag si upline mahina. Ang lagi niyong nakikita na mukha ni upline, yung nakangiti, laging active, laging nag-follow up, 'di ba? Naiinis kayo, follow up ng follow up ito. Ano ba 'to? Siyempre po, kasi ang success niyo ay success din ni upline. Kapag active ang team niyo, masaya po dun si upline. Ibig sabihin, nagagawa niya yung part niya. Naituro niya sa inyo, na-impart niya sa inyo lahat din ng itinuro sa kanya ng mga mentor niya. So kung minsan, di natin nakikita yon. Kasi ang nakikita natin siya ang magaling, matatag siya. Di nga naman nakikita kung paano umiyak si upline mag-isa.
'di ba? So, yan ang mukha na ipinapakita niya kasi nga 'di ba, need ni Apply na maging role model sa lahat ng kanyang team. So, minsan kapag merong mali si Apply, kausapin po natin. Huwag tayong magkuwento sa downline pababa. Kapag may problema po, laging tatandaan simula sa atin pataas. Hindi puwedeng simula sa atin ibababa, hindi po puwede 'yun. Huwag tayong magkuwento sa ibang team, huwag nating ipahiya si Apply. Kasi kahit ano ang mangyari, Apply natin siya, parang magulang din na minsan hindi perpekto yung magulang, hindi pare-pareho kung saan tayo nanggaling na pamilya. Pero ikaw na nakikinig ngayon, 'di ba? Maraming nanggaling sa mahirap na pamilya, maraming nanggaling sa broken family. Pero bakit may mga lumabas na mga anak na maaayos? May mga lumabas na nakapagtapos, kahit sobrang hirap. Kasi nasa sa kanila yon kung paano nila inayos yung buhay nila. Gano'n din po dito sa atin. Huwag nating titingnan yung kamalian ni Apply. Huwag nating gagayahin, huwag pamarisan. Charge to experience, lesson, 'di ba? To learn. So, ang dalhin natin yung magandang naituro niya. Kasi sabi nga, tao lang naman po. Lahat naman tayo ay may kahinaan at kamalian. So, ang tawag po dun, sabi nga nung mentor namin noon, kahit anong sama ni Apply, always be thankful. Ang tawag po dun, attitude of gratitude. Kasi alam naman po ni Apply yun. Kahit hindi mo sabihin, alam niya yun sa sarili niya. Nagkataon lang po, siguro, sa dami ng iniisip minsan sabay-sabay. Kaya nagkakaroon ng konting problema at pagkakamali, okey? So, maliwanag po ba? Okey, so hindi hindi po walang personalan po dito. Nothing is personal, lahat po ng ito pinapaintindi lang para magkaroon tayo ng harmonious relationship sa bawat isa, okey? Sabi nga nila, ang training daw ay part of growth. So, naniniwala po ba kayo? Maniwala po kayo kasi totoo po yung sinasabi ko. So, ngayon, sino kung sino ang naniniwala, mag-chat po, mag-thumbs up and pakisabi kay Upline, "Thank you." Yun lang po, isang thank you lang, masaya na si Upline doon. So, ngayon ang unang rerekrutin mo daw sabi ay sarili mo. Ang unang kukumbinsihin mo, ikaw mismo, yung sarili mo. Kasi paano ka mangungumbinsi ng ibang tao kung ikaw mismo kulang yung paniniwala mo, 'di ba? So, paano mo 'to gagawin? Paano mo pagyayamanin ang sarili mo? Ulit at uulitin ko, attend ka muna ng training. Kasi dito ibabaon ka, magiging matatag ka. Kasi dito sa industriyang ito bawal po dito ang mahina ang loob. Sa dami ng mangyayari at puwedeng mangyari, sabi ko sa inyo iiyak kayo dito, okey? So, sabi nga, don't reinvent daw the wheel. Ibig sabihin hindi ka naman puwedeng magdagdag, eh, or puwede mag-innovate pero hindi mo puwedeng baguhin. Kung ano yung patakaran natin, yun po ang susundin natin. At kahit naman po nakapagtapos ka, mataas ang pinag-aralan mo, sa industriya pong ito pantay-pantay tayo. Kung dati first honor ka, cum laude ka, hindi ka nangungopya, dito po mangungopya ka lang. Susunod ka lang, napakadali. Alam mo kasi minsan kung bakit nahihirapan tayong gawin ito kasi may pride tayo. Alam mo yun, may mga member kami na mga professional. Mahirap silang sumunod, mataas ang tingin sa sarili. Alam niyo po ba na ang networking will make you humbling down. Kapag hindi mo po natutunan kung paano magpakumbaba, hindi ka dito lalaki. 'Pag hindi mo natutunan na akuin sa sarili mo kung mali ka, hindi ka din po dito lalaki, iiwan ka ng mga downline. Pero kapag upline ka at marunong ka umintindi at ikaw mismo ang unang magsasabi na, "Nagkamali ako." I'm sure po kahit sinong sutil na downline, susunod po yan sa'yo. Di mo naman kasi madadala yan sa init ng ulo. Minsan, dapat pagalitan naman talaga. Disiplina po ang tawag dun. So, wag kayong magagalit kapag si upline laging mainit sa inyo, hindi po yun, walang personal doon. Tune in niya lang kayo, ina-align lang kayo sa dapat na mangyari at sa dapat na maging kayo. Para po yun sa inyo na pagiging matatag na leader
Kasi sa dami ng mangyayari, kailangan niyo po ang tatag ng loob, lakas ng loob at kapal ng mukha. Tandaan niyo po yan. And one fine day, maaalala niyo yung sinabi ko na yan. Grabe naman si Ma'am May. Ang salita niya talaga hindi maganda. Real talk po yun. Okay? So, sabi nga, dapat daw maging ka munang follower para daw maging maganda ka at matibay na leader. Okay? So, the best thing to do, una daw, clear your mind. So, sabi nga nila, ang lahat daw po ay nagsisimula sa isip, sa isipan. 'Di ba kapag sabog ang isip natin, magulo, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos. So, dapat po clear ang mind natin kasi the winning and losing sa isip lahat yung dadaan. Minsan, need nating kalimutan ang nakaraan. Always forget the past kasi po kapag nandun ka lang, hindi ka po uusad. Kapag inisip mo ng inisip mo kung ano yung nakaraan mo, kung ano yung mga nangyari sa past mo, hindi ka po uusad. So, moving forward po tayo lagi. Yung mga nangyari sa atin sa past, hindi, wag na nating dalhin. Kasi sabi nga daw, 'di ba, kapag may baggage ka sa likod, tapos naglalakad ka, mahirap maglakad, mabigat eh. Pero tingnan natin yung mga dapat nang iwan, dapat na nating ilagay sa basurahan. So, para mas madali, mas magaan yung pag-usad, gawin natin yon na less tingnan na masama. Alam niyo po ba, tingnan niyo yun as blessing. Kasi yung mga nangyari sa inyo sa past, doon kayo naging matatag at naging malakas. Okay? So, dapat creative din po tayo. Dapat nag-iisip tayo, ano ba ang pwedeng magandang gawin para sa team? Ano ang mga pwede kong i-suggest para maging mas mabilis ang production, para nang sa ganun lahat po ay gagalaw ng maayos at magaan. And dapat din po, 'di ba, sa isip natin nagsisimula kung ano yung goal natin. So dapat po ang isip natin may clarity, may kaliwanagan. Kasi alam natin kung saan papunta yung direction natin. Alangan naman na nag-isip tayo pa Baguio, tapos yung sinakyan natin pa Bicol. So kahit saan pa tayo sumakay, eroplano, Ferrari at kung ano pa, hindi po tayo makakarating ng Baguio kasi 'di ba iba yung direksyon. Pero kapag malinaw ang isip natin kung saan tayo pupunta, kahit ano pa pong hindrance yan, dire-diretso tayo. Minsan hindi naman natin nga, sabi ko nga lagi sa team, hindi naman natin kailangan maging mabilis. Huwag nating i-pressure, okay? So, sa mga nagsisimula pa lang, aralin natin ng mabuti kung ano yung gagawin sa negosyo natin. So, what will I do today, sabi daw, will be better than yesterday. So, ano man ang ginagawa natin ngayon, dapat bukas mas maayos, mas maganda. Everyday po magkaroon tayo ng learning. Ano ba yung ginawa ko ngayon? Okay ba yung ginawa ko ngayon? Kung okay, ipagpatuloy. Kung mali, wag nang gawin. Okay? So, next. Control, hindi pa pala. So, dapat daw, everyday, magpo-prospect tayo, tuturuan natin yung mga tao. Kasi alam niyo po ba sa prospecting, doon nagsisimula yung mga recruit, doon nagsisimula yung mga taong papasok sa team nyo. Bakit tinuturo ito? Kami noon, meron kaming notebook. Upon pag-join mo, may notebook ka. Magsusulat ka doon ng lahat ng kakilala mo. Isusulat mo doon. Halimbawa, sa Bicol, Camarines Sur, isang page yun. Albay, isang page din po yun. Kasi doon mo po makikita kung alin na tao ang pwede mong pagsamasamahin at alin na tao naman ang sunod na grupo mo. And doon mo din makikita kung sino yung mga nasa waiting list mo, kung sino yung mga positive doon, at kung sino yung mga hindi naman talaga kailangan dito sa ating negosyo. So kapag ginawa mo to, nag-prospect ka araw-araw, meron kang sinusunod na process, sa araw-araw na ginagawa mo, magiging routine mo ito. Okay? So alam mo na hindi ka mahihirapan and hindi ka masasaktan kasi madami kang prospect. Hindi mo nga malalaman na yung prospect mo pala, pumasok na hindi mo na kailangan pilitin. Pero kapag kukunti ang prospect mo, isa, dalawa, tatlo, yun na lang ang
talagang binabalik-balikan mo, sa dami ba naman ng tao, sabi nga sa kanta, 3 bilyon ang tao, pero ikaw lang daw ang aking gusto. Joke lang yun, ngumiti naman kayo, wag tayong seryoso. Pero totoo yun, sa dami ng tao na aalokin natin, wag tayong halimbawa, ngayong araw, inalok natin 10, yung 9 ayaw, 1 lang ang gusto, okey lang yun. Alam niyo po ba kung ano yung dapat na iisipin niyo doon? Hindi naman tayo ang nawalan, sila po. Kasi inalok natin sila ng opportunity na makakapagpabago ng buhay nila at kung may sakit man sila, triny natin na matulungan yung karamdaman nila na tinanggihan nila, okey? So tayo ay sharing and touching lives. 'Wag nating iisipin na hindi tayo nila pinansin, masama na yung loob natin, hayaan natin. Kasi minsan naninibago sila sa inaalok natin, so akala nila hindi totoo. Akala nila scam tayo. Pero kapag ginawa natin ito ng maayos, makikita nila yung resulta natin, okey? So, dapat meron ka daw na peace of mind. Kasi kapag ang isipan mo merong peace of mind, hindi ka magwo-worry, 'di ba? Hindi ka mag-o-overthink. Kasi malinaw yung ano mo, yung isipan mo, eh. So, lahat ng papasok sa isip mo, positive. Alam niyo po ba na ang power of minds, lahat ng mo, yun po yung nangyayari kadalasan, kalimitan. Kasi, yun po yung pumapasok sa isip mo. So, kung ano yung pumapasok sa isip mo, aminin man o hindi, yun po yung magiging action mo. Yun po yung gagawin mo. Kasi yun ang iniisip mo, eh. Tandaan po natin na ang isipan natin ang nagkokontrol ng lahat. Kaya dapat may kalinawan, may peace of mind po tayo. So, sabi daw, kung ano ka ngayon, yun yung ginawa mo 5 years ago, 10 years ago. So, kung naging gastador ka nung mga nakaraang taon, ngayon, I'm sure, ubos na yun, 'di ba? Kung naging sugarol ka nung mga nakaraang taon, kahit kumita ka pa ng milyon, ubos yun. Pero kung naging maayos ka doon sa meron ka at inaral mo, inalagaan mo kung ano yung meron ka, I'm sure ngayon maayos yung buhay mo. So kung ngayon naman nagrereklamo ka bakit wala pa ring nangyayari, tanungin mo ulit yung sarili mo, ginawa ko ba talaga kung ano yung dapat gawin? O baka naman yung tinuro sa akin, ay hindi ko naman talaga ginawa. So 'di ba, kung walang action wala din naman yun na, output, walang mangyayari. So, lahat ng ito po ay nagsisimula sa isip natin. Alam niyo po ba, bilang tumatayong isa sa co-founder ng Team Breakthrough, isa ako sa daming pinagdadaanan, pero sabi nga daw, it's a choice. Choice ko kung saan ba ako papunta. Choice ko kung ano yung mangyayari sa buhay ko. Kasi ikaw ang magdadrive ng sarili mo. Kahit pa napakadami mong problema. Bakit? Kapag tumigil ka, at sinukuan mo, mawawala yung problema. Kapag uminom ka ba ngayon hanggang magdamag, maaaring sa mga oras na yun, makakalimutan mo. Pero paggising mo, nandun pa din, 'di ba? So, dapat gagawa tayo ng paraan sa sarili natin kasi wala naman tutulong, sarili din natin, maniwala po kayo. Ang mga kaibigan, kapamilya, ang tulong po nila may limitasyon. So, kailangan nating gawin 'to sa sarili natin, okey? So, next naman is to control your emotion. Alam niyo po ba napakadaming tao ang eto yung kahinaan. Ako, inaamin ko, 'di ba? 'Pag babae ka emosyonal ka, eh, mas madali tayong umiyak, mas madali tayong magalit. So, bakit ko sinasabing dapat ma-master natin to control our emotion? Kasi ang emosyon, eto yung nararamdaman natin. Sabi nga, tao lang tayo, nasasaktan, nagdaramdam, 'di ba? Nalulungkot, sumasaya, na-e-excite. So, dito sa negosyong ito, puwede kang pangakuan i-upline na sumali ka dito after ganyan-ganyan, 3 buwan yayaman ka, 'di ba? Puwede kang pangakuan i-downline. Alam yung apps, bigyan mo lang ako ng time, after 1 month, top earner tayo, oh, 'di ba? Umasa ka. Puwede kang pangakuan i-crossline. It's okey, ibigay mo sa akin yung ano mo, yung recruit mo or yung prospect mo, akong bahala, tutulungan kita. Tapos suddenly nakita mo,
nag-pay in pala, nilagay sa team niya. 'Di ba sumama yung loob mo? And puwede ka ding pangakuan maski ni company. So, anong gagawin mo kapag nangyari yon, 'di ba? So, magiging negative ka, nasaktan ka, eh. So, yung positive mong isip, 'di ba, naapektuhan ang emosyon mo. Kaya sabi ko nga, 'di ba, control your emotion. So, walang mangyayari kapag yung feelings mo ang nangibabaw. So, lahat ng nangyayari, it's okay. Sabi nga, forget it and go on. So, didiretsahin ko kayo, real talk nga. Sabi nga daw, wag nating hayaan na ang feelings ang masusunod. Kasi maaaring yung taon, ilang taon na tayo dito sa We Provide, ginugol natin, binigay natin yung lahat, lahat ng kaya natin. Sa isang iglap, sa mga pangyayaring ganun, pwedeng mabago at pwedeng umayaw tayo. So, yun po. Sabi nga daw, live by faith, not by feelings. Ano ibig sabihin nun? There is no coincidence. Ang nangyayari po sa atin, minsan, hindi natin naiisip na yung iniisip pala natin sa sarili natin, hindi kaloob ng Panginoon. So, akala natin, ano ba naman 'to? Bakit gano'n? Bakit lahat na lang ng iniisip ko hindi binibigay? Bakit gano'n? Hindi natin alam na meron siyang rini-redirect niya lang tayo para sa mas magandang buhay. So, lahat ng nangyayari, lalo na 'pag negatibo, i-turn po natin 'yun into positive. Kasi kapag hinayaan natin 'yun, hindi natin makokontrol ang emosyon natin. Kasi mayroong mga bagay na hindi natin kontrolado. Halos lahat po, hindi natin kontrolado sa mundo. Alam niyo po ba, excuse, kung ano lang yung kontrolado natin, 'yun po ay yung sarili natin. Tayo ang magdadala ng sarili natin. Kaya sabi ko nga, lagi kong sinasabi 'to na, huwag kang magdesisyon kapag ikaw ay nasasaktan. Huwag kang magdesisyon kapag ikaw ay masaya. At huwag ka ring magdesisyon kapag ikaw ay na-e-excite. Kasi minsan, yung mga desisyon natin na sa emosyon na yun, hindi natin pinag-iisipan. So, lagi lang tayong may kontrol na anuman ang ating nararamdaman, lagi pa rin nating kokontrolin yon at pag-iisipan ng mabuti. So, minsan, kapag galit na galit tayo, 'di ba, hindi natin maiwasan magsalita ng masama. Ito yung sinasabi ko, ako, amin ko, kapag galit ako, hindi ko mapigilan. So, natutunan ko dito sa negosyong ito, hindi pala puwede yung gano'n, kasi hindi ko na mababawi. Ano man yung sasabihin ko na makakasakit sa downline ko man, sa upline ko man, sa team, sa crossline, hindi ko na yun mababawi. So, natutunan ko dito na kontrolin. Kapag galit na galit ka, depende sa galit mo, magbilang ka 1 to 10 kapag mild. Kapag galit na galit ka, 1 to 50. Kapag talagang sasabog ka na, 1 to 100. O pagdilat mo niyan, sabi ko sa'yo, wala na, hupay na yung galit mo. Okay? So, next naman daw is take good care of your heart. O, di ba? So, sino dito ang may puso? Si Ma'am Celeste? Hindi, joke lang. So, 'pag ang puso daw ay hindi ayos, sabi nga, walang mangyayari. Alam mo yung dati kong boss, before kami mag-start, nagpe-pray kami kasi born again sila. Napakaganda nung gano'n pala na routine, kasi iba-iba yung tao. Pagpasok mo sa office, hindi natin alam sa nakaraang gabi kung ano yung napagdaanan ng bawat isa. So, kailangan natin mag-pray kasi ang prayer po ay nakaka-ease ng bigat ng kung ano man yung dinadala natin sa buhay natin. So, sabi niya, kapag siya ay nagsasalita after the prayer, "Oh, sino po dito yung mga broken hearted? Mag-leave kayo today. Bigyan ko kayo ng leave for today kasi hindi kayo makaka-perform kapag sugatan ang puso niyo." Alam niyo po kung bakit? Kasi daw ang puso dapat highly valuable. Ito yung core of our dreams, ito yung core ni We Provide, and ito yung source of everything. Yung puso natin, kapag nasasaktan, broken-hearted tayo, hindi tayo makaka-perform ng maayos. Masakit, eh, 'di ba? So, out of the abundance of the heart,
the mouth will speaks. Tandaan nyo yan. Nag-present ako noon, umiiyak ako. Ano ang sabi? Huwag kang umiyak, ngumiti ka. Nagpe-present ka eh. Nagpe-present ng webs doon sa study visa. So, kailangan mong ngumiti, kailangan mong may energy ka. Eh kapag sugatan ka at masama yung pakiramdam mo, masakit yung puso mo, yung boses mo po, nararamdaman yan. Kahit kayo, nararamdaman nyo kanina, naninervyos ako, di ba? Ramdam nyo yun. So, dapat po, yung puso natin maayos. So, meaning kapag ang puso ay masaya, nagagalak, lahat ng positive maa-attract natin. Kasi kapag maayos yung pakiramdam natin, maganda yung mga salita na lalabas sa bibig natin. 'Di ba? So, kapag ang puso mo ay broken-hearted, may dinaramdam ka, feeling mo talaga manghihina ka. And merong mga tao na kapag broken-hearted, iniiwan lahat. 'Di ba? Hindi sila nagpe-perform. So, anong gagawin natin? Take good care of our heart. So, again and again, kapag nahihirapan ka, lagi mong tatanungin yung sarili mo, bakit ba ako nagwi-provide? Balikan natin yung sa hindi o natin, yung deepest why, para saan ba 'to? 'Di ba? Ang sagot natin para sa pamilya. So yun pong babalikan natin. Dun tayo babalik. Kapag nalalabuan, balik tayo kung saan tayo nagsimula. 'Di ba? So siguro alam natin ang sagot, sarili, pamilya. Gusto nating mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Yung sitwasyon natin ngayon, kung nasaan man tayo, nahihirapan tayo, maaaring nakatira tayo sa bahay na pangit, nakatira tayo sa bubong na tumutulo kapag umuulan, 'di ba? So isipin natin 'yun. Huwag nating hayaan na ang isip, ang emosyon, ang puso natin ma-divert sa negatibo. Kasi nung nagsimula tayo dito, kaya tayo pumasok dito dahil sa oportunidad, 'di ba? Kasi ang networking, hindi lang 'to basta-basta negosyo. Ito po yung industriya na magbabago ng buhay niyo. Dito po kayo kikita ng malaking pera kapag naging matatag kayo, naka-align kayo sa company at ginawa niyo 'to ng tama. At saan magsisimula ulit 'yun? Sa training po, okey? So, sabi nung mentor namin sa industriya natin, you must need to learn first before you earn. So, sabihin nito sa sarili, kailangan ko munang mag-learn bago ako mag-earn. Okay? So, magbabago na ako para sa buhay ko, para sa mga taong mahal ko. So, ito yung mga dapat nating gawin sa pagbabago. Life is about learning. Learning process, di ba? Lifetime. So, sa buhay natin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, maniwala't kahit sa hindi, kahit pagsakay natin ng jeep, merong mga ibang kasakay tayo na meron silang nai-input sa atin na learning, na kahit akala natin, alam na natin ang lahat, talagang meron, di ba? Meron at meron tayong matututunan sa iba. So, learning daw is about teachable. Ano ibig sabihin nito? Dapat marunong kang magpaturo. Minsan sasabihin mo, hindi ko naman kailangan yan, magaling na ako. College graduate ako, cum laude ako, hindi ako magaling. Hindi po ganun. Kasi iba naman yung pinag-aralan mo dun sa profession mo, iba naman po, ibang-iba po ang industriya ng networking. Yung mga turo po dito minsan, kakaiba. Halos hindi mo maabot ng isipan mo na ganun pala. Dapat pala gawin ko 'to. 'Di ba? Dapat pala isuko ko lahat ng ganito para lang makuha ko yung prospect ko. 'Di ba? Minsan nga kahit kaaway mo kailangan mong kaibiganin, eh. So dito tuturuan ka. Tuturuan ka maging humble, tuturuan ka maging mabait, tuturuan ka maging good follower. Maraming ituturo sa'yo. Kasi ang networking po walang kapares. Walang kapares ang matututunan mo sa industriyang ito. Alam niyo po ba na ang mga nagne-networking ay malalakas yung loob? Alam niyo nung hindi pa ako siguro naisip ko kung hindi ako pumasok sa networking, hindi ako ganito katatag. Alam niyo yung kahit walang-wala ka na, 'di ko ugali na mag-negative. Alam ko may makukuha ako, alam ko, yun yung paniwala ko. Gano'n ka-positive yung tingin ko. And totoo naman,
Alam niyo ba na kahit sadsad na sadsad ka na sa buhay mo, ang kapag networker ka, alam mo kung paano tumaas ulit. Alam mo kung paano umakyat ulit sa pedestal. Bumaba ka man kasi gano'n naman talaga ang buhay, roller coaster, eh. Pero alam mo sa sarili mo kung ano ang mga dapat mong gawin. Kaya dapat maging teachable ka. So, learning is about application. Ito yung sinasabi ko ngayon, nag-a-attend tayo ng training, nagse-share ako sa inyo, 'di ba, ng knowledge na natutunan ko sa mentor namin. So, ngayon po, kung lahat lang tayo makikinig sa mga training, mag-a-attend tayo, kulang pa din po 'yun. So, kailangan natin ng aksyon. Lagi ko yang sinasabi sa mga downline ko, "Anong gagawin mo? Niyaya ka ng ganito, o 'di sumama ka. Paano ka matututo?" Kasi etong nangyayari na 'to sa online, kumbaga sa pag-aaral, by book, libro. Pero yung talagang totoo kung paano mag-talk, doon yun sa offline, doon yun sa realidad kung paano ka mag-talk. Kaya lahat ng baguhan namin sinasama namin sa lahat ng offline na training. Sabi ko sa kanila, doon niyo makikita, mababasa ang iba't ibang klase ng tao, iba't ibang klase ng bagsak. Dapat mong aaralin kung anong klaseng tao ang kausap mo. Kasi doon mo sisimulan kung paano ka babagsak ng presentation mo. Etong webinar natin, online, eto yung sinusunod natin na sunod-sunod. Pero kapag face to face kayo ng prospect mo, hindi mo 'to masusunod. Hindi ka susunod dito, eh. Kaya dapat mong malaman kung ano yung application na sinasabi. Ito yung action sa labas. Ito yung kung paano ka mag-a-approach. Kasi dito mo makikita ang tunay na resulta mo, okay? So, next naman, learning is knowing what is really important. Sabi daw nila, "Di naman importante ang pera, eh." Totoo. Kasi ang importante daw kung saan ka masaya. Merong mga gano'n, lalo yung mga teenager, di ko naman kailangan ng pera, 'di ba? Sino dito may mga teenager ng anak? 'Di ba kapag pinagsasabihan mo na, "Hindi pa, kasi ganyan hindi ka pa nakapagtapos. Kailangan niyo munang magtapos." Ano, ang sagot sasabihin sa mga kaibigan, "Si mama grabe naman ang ano, expectation." Di ko naman kailangan ng pera, 'di ba? Kapag kinontra mo sa love life nila, hindi sila makikinig. Ang importante sa atin pamilya, mga anak natin, sarili natin. Pero tanungin ko kayo, kapag wala ka bang pera, paano sila? Mabubuhay ba sila? Mabibigay mo ba yung kailangan nila? Lahat ng importante sa buhay mo, mawawalang halaga kapag wala kang pera, 'di ba? So, yun yung sinasabi ko na bakit importante na dito aralin natin para kumita tayo ng malaki. Kasi lahat ng kikitain natin dito para sa pamilya natin na importante sa buhay natin. Na-gets niyo po kung ano yung gusto kong sabihin? Heart naman po, okey? So, sabi nga dito, kailangan mong gumising, kailangan mong makipagsabayan para naman etong mga importante sa buhay natin ay ma-achieve natin. Para yung pamilya na eto yung deepest why natin, mabigay natin kung ano yung pinapangarap natin para sa kanila, okey? So, sabi daw, some people learn in easy or hard way. So, hindi naman tayo nagkamali para mabaon sa kamalian. Minsan, meron tayong mga problema na dapat i-learn natin sa pagkakamali, dun tayo natututo. Sabi ko nga kanina, sa lahat ng problema, isipin niyo na blessing yun. Kasi kapag natuto ka is sa easy man o sa hard way man, magiging strong ka. Kahit ano pa ang kaharapin mo, kaya mo. And kapag pinagdaanan mo ang hard way, wala na, ano pa, lahat na napagdaanan mo. Sabi nga kapag bagsak ka na, wala ka ng ibang pupuntahan, pataas. Alangan namang bumaon ka pa, 'di ba? Patay ka na nun, oh, 'di ba? Kapag ikaw ay sadsad na sadsad sa buhay, pataas ka na niyan. Ang gagawin mo na lang ay magle-learn ka. Aaralin mo, titibayan mo yung loob mo.
Kasi ang mga leader naman po, lalo ang mga upline, kami naman po ay selfless. Lahat kayang ibigay, lahat kayang i-support. Lahat ng kinikita ni upline, akala niyo ang laki-laki na ng pera? Magiging upline din po kayo. Magkakaroon din kayo ng team, lalaki din po ang team niyo at doon niyo mare-realize kung ano yung sinasabi. Doon niyo mare-realize kung ano yung mga sacrifices na binibigay ng upline para sa inyo, para lang mag-stay ang team, para lang mabuo ang team. Lahat ng sisi, lahat ng nangyayari, lahat po 'yan na kay upline, okey? So, some is never learn. Eto yung mahirap, masakit. Kasi may mga tao talagang never, ayaw nilang matuto. Wala na po tayong magagawa do'n. Ang importante naman is tinulungan natin sila kung paano gawin ang negosyo, ginaide natin sila ng maayos, inalign natin sila sa company. So, kung hindi pa rin talaga sila matuto at ayaw talaga, wala na tayong magagawa. Alam niyo po ba sa downline natin, sa amin sa Bicol, libo yung downline. Iilan lang naman ang nag-a-active diyan, eh. Makikita mo, sa pag-attend pa lang ng webs, makikita mo kung sino yung mga active. Yung mga iba diyan, nakikisilip lang, wait and see sila, 'di ba, nakikisabay lang. Pero hindi talaga nila gagawin 'to. Sabi nga daw, ang diamante, hahanapin mo. Rare. So, masuwerte po tayo ngayon na nandito kasi kahit ako lang 'to, ay nagpa-unlock po kayo at hinayaan niyo po ako na mag-share sa inyo ng training na ito. Alam ko po na sa mga oras, sa mga araw na darating, meron po kayo ditong natutunan at maaalala niyo ako na sinabi ko ito sa inyo. And learn to stop playing the comparison game. Eto yung mahirap gawin. Kasi kapag nasa sales ka, talaga naman na yung pakikipagkompetensya. Kasi kapag ikaw ay talagang leader, may goal ka, 'di ba? Lahat gagawin mo. Dapat ganito, dapat eto yung gagawin ng team, dapat top earner tayo, dapat kasabay tayo doon sa top. Natural na yun yung mindset natin sa lahat ng ating mga downline. Pero po, 'wag nating kakalimutan yung pressure na magkakaroon tayo, yung pressure na magkakaroon yung mga downlines natin, yung team mismo, 'di ba? Kasi minsan nakikipagkompetensya tayo sa iba na hindi naman natin alam, hindi tayo pare-pareho ng kapasidad, hindi tayo pare-pareho ng financial, 'di ba? Maaaring sila mapera, tayo hindi. So kung ano lang nga yung kaya, yun lang muna, saka na. Pero hindi ko naman sinabing tumigil ka. Gusto kong sabihin na sabi daw nung matatanda, kung maiksi ang kumot, matuto ka munang mamaluktot. Kasi dito kapag ikaw ay nakipagsabayan doon sa mga tao na hindi mo naman sila pareho ng kakayahan at kapasidad, maiiwan at maiiwan ka at maaaring yun ang maging dahilan na tumigil ka. So hayaan natin sila, maging masaya tayo doon sa mga performer. Bigyan natin sila ng time na mag-share kung paano ginawa, kasi may proseso yun. So kung gusto natin maging sila tayo, gawin natin kung paano nila ginawa. Huwag tayong mainggit, okey? Suportahan natin, palakpakan natin sila, kasi naging masipag sila, kaya umasenso sila ng gano'n. Ano man yung kinalalagyan natin ngayon, yan po ay may prosesong dumaan. Sabi ko nga kanina, may picture kami nung nagsisimula pa lang, mga batang-bata pa, ang papayat pa namin, 'di ba? Pero alam niyo po ba, meron doong 3 na talagang nag-stay sila, yung consistency nila ay nandoon. Papangalanan ko, Doktora VG, Madam Vivian, and Coach Raul. Palakpakan po natin sila. So, sila yung 3 na nananatili sa kumpanya. Kaya kung ano man po yung kinalalagyan nila ngayon, sabi ko nga, nasa pedestal sila nung We Provide. Alam niyo po ba, ang hindi niyo naitatanong, alam ba natin kung ano yung mga sakripisyo, yung pinagdaanan nila sa loob ng mga taon na yun? Eh, kami nga 'di ba tumigil, pero sila tuloy-tuloy, pinanindigan.
Kaya kapag ikaw po ay nagstay at naging consistent, makakarating ka din po kung nasaan sila ngayon. Okay? So, next po, just be the best version of you, of yourself. Hindi mo naman kailangan na gawin kung ano yung hindi mo kaya. Gawin mo lang yung best mo. I-enjoy. Yun yung tamang word. I-enjoy lang natin ito. Sumunod lang tayo. Okay? Para maging magaan at maayos. And magiging successful po tayo pagdating ng tamang panahon na para sa atin. Sabi nga sa Bible, Isaiah 60:22, my favorite verse. If the time is right, I, Lord, will make it happen. Totoo po yan. Maniwala kayo. Okay? So, fire up your love and never quit. Ano man pong pinagdadaanan natin ngayon, bumagal man tayo kasi hindi pare-pareho ang mundo. Umusad pagong man tayo, okay lang yun. Kasi kahit na umusad tayo ng paunti, sabi ko nga, always step forward. So kahit hindi man 1 taon, 2 taon, pero pag hindi tayo tumigil at hindi tayo nag-quit, makakarating tayo kung saan tayo paroro. Okay? So, finish strong. Kasi kapag pinagdaanan mo ang proseso, wala po ditong rush. Hindi ka dito magmamadali. Wala po ditong acceleration. Dadaan ka talaga sa proseso kung gusto mong manamnam kung ano yung magiging pwesto mo, kung ano yung magiging ikaw. Okay? So, kapag ito'y minadali mo, hindi ka dumaan sa tamang proseso. Kaya life is a process. So, ito po. Tingnan nyo yung larawan. Kung nakikita nyo, statue po yan ng mga rabbit. May bata, di ba? Sabi dito, he does not know what is the statue. He does not know how much it weighs, but only so that he needs help. Look at the world with the heart of a child and life will become more beautiful. Hindi alam ng bata na hindi naman totoo. Ang nakita niya, yung isa po na iwan, nahihirapang umakyat. Kaya tinulungan niya. So, di ba, inosente. Inosenteng bata. So, sana ang tao ganun, na wag nating titingnan kung ano yung iba. Lagi nating iisipin na makatulong sa kapwa. Kasi yung pagtulong natin sa kapwa, maniwala po kayo, ang tawag sa Bicol, may indulhensya ka sa Panginoon. May ibibigay siya sa yung kapalit. Kaya naman ang ginawa mo dito, it's either bad or good. Meron po yun na kapalit. At triple, minsan times 10 pa ang ibibigay na blessing po ni Papa God sa atin. Okay? So before I end po, may gusto lang po ako sa inyong sabihin. Focus on touching lives. Ito po yung pinakamaganda dito. Focus on winning. Kasi kapag marami kang na-touch na buhay na tulungan, panalo ka po doon. Ilang katumbasyon. Yung pakiramdam, yung mga tao nagpapasalamat sa'yo, habang buhay po nilang tatanawin yun. Sabi nga daw, hindi yun nabibili. Ine-earn yun. Yung respeto, yung pagmamahal nila, mararamdaman po yun nila. Kahit hindi mo sabihin. Sila mismo ang magpapakilala sa'yo kung anong klase kang tao. So, sabi nga, rise daw like a sun and shine like a diamond. Okay? So, before po mag-end tayo, gusto kong may i-play ako sa inyo. Kasi every time na nanghihina ako, every time na kino-question ko ang sarili ko, every time na nagda-doubt ako, gusto ko po itong marinig. Ito yung sinabi niya na hindi namin makalimutan. Kasi sa tuwing nag-webs kami noon, sa tuwing may mga training, ito po talaga yung last part. Siya po talaga. Siya yung puso ni We Provide. Okay? So, bago ko po i-play, deep breath muna tayo. Gusto kong namnamin nyo ito na sasabihin niya. Ito po ay refreshment, paalala na bakit si We Provide. Okay? Bakit si We Provide? Lalapitan na sa atin pero hindi kami tumitingin kung anong kaya mong dalhin sa company. Ang una namin tinitingnan, values and character ng isang tao.
Bakit si We Provide? Bakit natin pipiliin si We Provide? Ang priority po namin is makita na umaangat ang buhay ng bawat isa. Dito po sa We Provide, your success is our success. So, okay lang yun. Unti-unti tayong umaangat. Sigurado tayo sa pag-angat natin, gusto natin yung mga kasama natin. Diba? Si We Provide kasi, we are here to break the norms. Gusto ko po na darating ang panahon, darating ang oras, na lahat tayo, masas mapagmamalaki natin ang pagiging networker. Gagawin natin ito with integrity. Importante po sa amin is mapatunayan na nandito po tayo para baguhin, palitan. Gusto po namin, gusto po ni We Provide na palitan ang pangit na imahe ng multi-level marketing na hindi namin gustong instant. Yayaman ka, yayaman kami. Pero maraming mga bulok na mantanas na nandyan. We Provide, you have the right partner. May puso, may malasakit, may pagmamahal. Samahan niyo po ako, or mas maganda po siguro, sabay-sabay po natin abutin ang ating mga pangarap. Rise and shine, We Provide. So, bakit ko po plinay? Kung nakita nyo doon yung mga taong wala, di ba? So, partner, emotional na naman ako. Alam niyo ba kung bakit ko yun plinay? Kasi refreshment yun kung saan nagsimula si We Provide. Kung bakit kami bumalik. Kasi sa lahat ng company po, siya yung masasabing matinong company. Alam nyo kung bakit, yung mga umalis, sabi ko nga, hindi tayo ang nawalan, hindi si We Provide, sila. Kung bakit ko yung pinakita kahit wala na sila. Kasi refreshment po yun. Sabi ko nga, yung tatlong natira, kung nasan man sila ngayon na position sa We Provide, yun po yung pinaghirapan nilang buuin sa mga taon na nagdaan. So, congratulations po sa lahat ng nandito, sa lahat ng leaders na nanindigan at nagpaiwan. Sabi nga ni Ma'am Celeste, baguhin daw natin yung norm ng networking. Totoo po, simula noon kung nakikita nyo ang video na yan, nung nag-i-start pa lang yan, until now, sinasabi niya pa din po ang mga salitang yan at hindi nagbago. So, yun lamang po, and sana po nagustuhan nyo yung aking share na knowledge po sa inyong lahat. Magandang gabi po, and rise and shine po ulit. Thank you. Salamat, Coach May. Thank you. Yes, grabe. Galing, 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 galing. Galing naman ang offline Thank ko you eh. so much. Pati ako naiyak. Pasensya na kayo. Nakaka-touch. Oo. Alam Kasi mo, syempre, yes. tumutulo ang luha ko. Sa totoo lang. Pikilabutan po kayo kapag siya ang nagsalita ng ganon. Hindi po nagbago yon. Kung bakit ko yun plinay kahit matagal na yon kasi refreshment po yun sa amin. Natulo ang luha ko. Mami. Okay. So maraming salamat po sa mga leaders na nandito. Okay? Yung pong nararamdaman nyo ngayon, yung emosyon nyo, is alam po namin nakagalakan yan, na ito po yung simula ng pagbabago, ng pagkakaisa, ng bawat We Providers, especially lahat ng mga teams na nandito. Actually, ano po Oo, nakit. yes, Coach. Yes. Yan. So, palakpakan naman natin si Ma'am May. Grabe po yung bagsakan, grabe yung umiyak din po yan kanina nung kitang-kita, ramdam na ramdam talaga, 'di ba? So yung mga gatong training, short but meaningful, pero ramdam niyo po kung bakit niyo gagawin si We Provide, kung bakit kayo mag-i-stay, kung bakit kailangan natin baguhin
sometimes yung mga attitude natin bilang isang distributor kasi ang negosyo po natin, hindi po ito negosyo ng ano ng mga anong sabihin natin ng hayop, negosyo to ng tao. So ibig sabihin, people relationship, yung relationship mo sa bawat business partners natin. So kaya naman, Ma'am May, grabe, saludo ako sa bagsakang ginawa mo. Very meaningful, very magaling, ayan. And marami pong pakasunod yan, may mga version po yan. Hindi po yun tapos, may second version pa po yan. Diba? So siguro po, maraming salamat po sa inyong time, pero wag po kayong aalis kasi pwede po tayong pumunta sa kanya-kanyang rooms, okay? O wag muna po kayo magli-leave, pero kasi meron po yung may tatakal po sa inyong per team. So once again, i-remind ko po yung ating Zoom presentation from Monday, Wednesday, and Friday, pangkalahatan daw po yun. So yung pong assign, hindi na po kailangan natin magturoan kung sino pa yung team or host or speaker na kailangan po by that day. Okay? So kailangan po mag-insist na rin po tayo kasi wala naman po tayong magtutulungan kundi tayong lahat. Okay? So maraming salamat po and pupunta na po tayo sa kanya-kanyang room and God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa oras na nilaan niyo. O mag-unmute kayo. Yes, congratulations, Miss May. Ang galing. Yes, grabe Salute. ang kabang kanina. Ma'am May, alam mo ba? Alam mo, Ma'am Miss May. May,